Magandang araw sa ating lahat. Ako pala po si Binibini Kylie Masilong. At ngayon, pag-usapan natin ang nobelang El Filibusterismo sa Kabanata 9 at 10. Tara na! Talasalitaan sa Kabanata 9 at 10. Ngayon, pag-usapan natin ang talasalitaan sa Kabanata 9. Tulisan, magnanakaw o bandito, administrador, isang nagmamahala sa isang lupain o negosyo, makatao, isang taong may pag-iisip sa kapwa-tao, paghihinala, akasyon o pagdudula sa isang tao, konsensya, panloob na damdamin ng isang taong magsasabi ng tama o mali ito. Talasalitaan sa Kabanata 10. Ngayon, pag-usapan natin ang talasalitaan sa Kabanata 10. Nakipanuluyan, tumira pansamantala ng iba, pangangailangan, mga bagay o serbisyo na kailangan ng tao para mabuhay, sangguniin, kumonsulta o humingi ng payo, revolver, baril na may umiikot sa silindro, kwintas, isang ori ng alahas isinuot sa leeg. Mga tauhan sa Kabanata 9 at 10. Ngayon, pag-usapan natin ang tauhan sa Kabanata 9. Sila ay sina tiyente ng mga Guardia Sibil, Padre Clemente, Hermanang Pensyang, Julie, Kabisang Tales at si Tandang Selo. Kabanata 10. Ngayon, pag-usapan natin ang Kabanata 10. Sila ay sina tiyente ng mga Guardia Sibil, Padre Clemente, Hermana Pensyang, Julie, Kabisang Tales, Tandang Selo, mga bagong nangungumpahan, sinang Kapitan Basilio at si Simon. Ngayon, walang mga description sa mga tauhan sa Kabanata 9 at 10 sa El Filibusterismo dahil malalaman mo yan sa pag-uulat ng aking kaibigan nga si John Mark M. Mendoza sa kanyang buod sa Kabanata 9 at 10 sa El Filibusterismo. Tagpuan sa Kabanata 9. Ngayon, malalaman mo yan ang mga tagpuan sa Kabanata 9. Ang Kabanata 9 ay nagsimula sa isang baryo, partikular sa bahay ni Kabisang Tales at sa baligid nito, dito naganap ang mga pangungunahing pangyayari. Kabanatang 10. Ngayon, malalaman mo ang mga tagpuan sa Kabanata 10. Ang Kabanata 10 ay naganap sa tahanan ni Kabisang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tani. Yon, ipapasak ko ang pag-uulat ko sa aking kaibigan na si John Mark M. Mendoza. Ikaw na! Maraming salamat, Binibining Kylie, sa pag-uulat tungkol sa mga talasalitaan, tagpuan at tauhan sa El Filibusterismo, Kabanata 9 at 10. Ngayon naman, ating pag-uusapan ang buod sa El Filibusterismo, Kabanata 9 at 10. Magsimula tayo sa Kabanata 9. Nagsimula ang istorya sa Kabanata 9 sa isang partikular na lugar, tawagin natin sa bahay ni Kabisang Tales, at doon nagtipon-tipon ang mga tao sa bayan at nagkwigan-tuhan ukol sa kinahihinatnan ni Tandang Selo at kung sino ang may kinalaman sa pagkakapi ni Tandang Selo. May ilan sa kanila na naniniwala na ang alperes ang dapat managot. Ang iba naman ay sinisisi ang tinyente ng mga Guardia Sibil sapagkat hinayaan ng mga ito na mabihag ang tulisan ni Kabisang Tales. Mga tao naman na sa tingin nila kasalanan ito ng bagong may-ari sa bahay ni Kabisang Tales dahil para sa tingin nila
na minamasdan at tinitignan ng maigi ang katawan ni Tandang Selo at parang pinagplaplanuhan kung saan ilagay ang bala sa baril. Sa kabila nito ay nangatwiran naman si Hermana Pencha at sinisisi ang matanda hindi raw ito marunong magdasal at hindi tinuturuan ang kanyang anak na si Cabezang Tales at apong si Huli na magdasal. Nagalit din ang matandang Hermana Pencha dahil nalaman niya na tinutulungan ni Huli ang kasintahang si Basilio na makalaya at sinabihan niya na isa itong demonyong nag-aanyong mag-aaral na nais ipahamak ang kaluluwa ng dalaga. Samantala, sa lahat ng nangyari, ay nakabalik si Cabezang Tales mula sa piling ng mga tulisan gamit ang perang pinagtintahan ng mga alahas ni Huli at ang perang kapalit ng pagsama niya kay Hermana Pencha. Nalaman niya na mayroon ng bagong nagmamay-ari ng bahay. At nalaman din niya na naging bayarang utusan ang anak na si Huli at napipi ang kanyang amang si Tandang Selo. Sa utos ng hukuman ay pinalaya sila sa kanilang lupain. Ayon na rin sa kagustuhan ng bagong nagmamay-ari nito at ang mga kura. Baging si Cabezang Tales ay tila napipi sa kinasadlakan ng kanyang pamilya. Nanatili siyang walang imik. Naggaya ni Tandang Selo, dala na rin na marahil ng labis na nag-alit at lungkot na nangyari sa kanyang pamilya. Yan ang nangyari sa Kabanata Siyam na ang titulo ay si Pilato. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay parang deserve ni Cabezang Tales ang mga nangyari sa kanya? O dahil sa kawalang hiyaan ng mga praile at mga nasa hukuman, nangyari ito sa kanya at dapat ba magiganti si Cabezang Tales? Yan ay malalaman natin sa Kabanata 10. At ngayon, tapos na tayo sa Kabanata Siyam na pinamagatang si Pilato. Ngayon naman ay dumako tayo sa Kabanata 10 na pinamagatang kayamanan at karinlan. Ang kabanatang ito ay nagsimula sa bahay ni Cabezang Tales na nakipanuluyan si Simon. Bagong karakter na naman sa ating nobelang El Filibusterismo. Itong bahay ni Cabezang Tales ay nasa pagitan sa San Diego at Iani. Nagdarahop si Cabezang Tales, ngunit dala ng lahat ni Simon ang pagkain at ibang kailangan at 2 kaban ng mga alahas. Ipinagmalaki ni Simon ang kanyang revolver kay Cabezang Tales. Nagdatingan ang mga mamimili ng alahas na sina Kapitan Basilio, ang anak na sina Sinang at ang asawa nito. Si Hermana Pencha ay namimili ng isang singsing na brilyante para sa Birhen ng Antipolo. Binuksan ni Simon ang 2 maleta ng alahas, mga alahas na may iba't ibang uri ng ayos at kasaysayan. Napatingin si Cabezang Tales sa mga alahas ni Simon. Naiisip niyang parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo niya si Simon at ninalait ang kanyang kapahamakan. Sa besperas pa naman ng araw ang kanyang pag-alis sa bahay ng iyon. Isa lamang ang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon na sapat ng pantubos kay Huli at nakapagbigay ng kapanatagan sa matanda niyang ama. Walang namimili isa man sa mga nagsitawid sa mga luma ng makasaysayan na alahas ni Simon. Pagkatapos doon ay inilabas ni Simon ang kanyang bagong bias. Dito, namili sina Sinang at iba pa. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Anya ni Simon. Tinanong ni Cabezang Tales kung may ipapabili ba si Simon kay Cabezang Tales. Iminungkahi ni Sinang ang kwintas. Tinawaran agad ni Simon nang makilalang iyon niya ang kwintas ng kasintahang nagmongha. 500 piso. Noong panahon, ang 500 piso ay malaki na ang halaga. Ngunit ngayon, dahil sa inflation at dahil na rin sa hindi pagtrato ng maayos ng ating gobyerno, ay lumiit ang halaga ng 500. Ngunit tayo ay magbalik sa Kabanata 10.
10, nag-isip si Cabezang Tales, anya ni Hermana Pensyang, na di dapat si Cabezang Tales na ipagbili at minabuti pa ni Huli ang paaalila kaysa ipagbili iyon. Isinangguni raw muna ni Cabezang Tales sa anak ang bagay na iyon. Ngunit, nung nasa labas na ng bahay si Cabezang Tales, ay nakita niya yung mga praile at mga bagong may-ari ng bahay na ikinagalit at ikinamuot ni Cabezang Tales. Nagtawanan pa iyon nang makita si Cabezang Tales. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang asawa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nagtatawanan na sa kanyang pagkalaki. Bumalik ng bahay si Cabezang Tales at sinabi ni Simon na di niya dapat na iyon na parang bigyan ng malaking halaga ang pagtatawanan ng mga tao sa kanya. Kinabukasan ay wala na si Cabezang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Pagkatapos nun ay pagkakuha ng baril ni Cabezang Tales ay bigla siyang tumango sa mga praile, sa mga tao na gumawa ng masama kay Cabezang Tales. At doon nalaman ng mga tauhan na ibinaril isa-isa ni Cabezang Tales at nilagyan ng marka gamit ang mga dugo ng mga tao. Nilagyan na ito ng pangalang Cabezang Tales na parang nagsisimbolo na nandito si Cabezang Tales at naghihimagsik siya at parang gumaganti siya sa mga kasamaan at hindi pagmamaltrato sa kanya. Nang malaman ng mga Guardia Civil na ang pumatay sa mga tao ay si Cabezang Tales ay dinakip nila si Tandang Selo. 3 ang ipinatay ni Cabezang Tales ng gabi iyon. Ang praile, ang lalaking gumawa sa lupa, at ang asawa nito na nagkaroon ng magundong pagkamatay at ang pagkaputol ng leeg at puno ng lupa sa bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na ikisinulatan ng Tales na isinulat ang daliling isinasaw sa dugo. Yan ang nangyari sa Kabanata 10. We hope na may nalaman kayo at may aral na mapupulot sa pagpapanood ng video ito. Salamat at yan lang po.